Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training. Ang pag-aaralan natin ngayon ay bahagi ng Biblical Studies, ang How to Study the Bible. Paano pag-aralan ng Biblia? Sa pagsisimula mo ng pag-aaral ng Biblia, tukuyin muna ang iyong mga layunin, pamamaraan, at mga sanggunian. Kung nais mo lamang na maging mas maingat na mambabasa, maaari kang magsimula sa pagbabasa ng maikling bahagi araw-araw gamit ang isang talaan ng pagbabasa. Ngunit kung nais mong maglaan ng seryosong pagsisikap upang matutuhan ang Biblia, kailangan mo ng mas matibay na pangako. Maaaring tumagal ito ng ilang oras bawat linggo para sa nakatuong pag-aaral, at gumamit ng mga tulong tulad ng mga paliwanag o komentaryo. Kung gagawin mo ang ganitong antas ng pag-aaral, malaki ang maitutulong kung magkakaroon ka ng kahit isang diksyonaryo ng Biblia at 2 uri ng komentaryo, ang buod na nasa isang aklat, at ang mga paliwanag na nakatuon sa bawat aklat ng Biblia. Ang paggamit ng mga ito habang pinag-aaralan ang bawat bahagi ng kasulatan ay magbibigay sa iyo ng gabay na katulad ng makukuha mo sa formal na pag-aaral. Bukod dito, may mga pangunahing alituntunin na dapat sundin. Bigyang halaga ang kahalagahan at kalidad ng aklat na iyong pinag-aaralan. Bagamat nais nating maging ganap na malinaw ang Biblia, hindi inaasahan ng mga nag-aaral ng panitikan ang ganitong antas ng kailanawan kahit sa ibang mahahalagang aklat. Pagdating sa Biblia, malinaw na kailangan itong pag-aralan upang lubos na maunawaan. May mga babasahin, tulad ng balita sa pahayagan, na madaling maintindihan ng sinumang may sapat na gulang. May iba naman, tulad ng mga dula ni Shakespeare, na nangangailangan ng diksyonaryo, gabay sa pag-aaral, at iba pang tulong dahil sa uri ng wika at paksa nito. Mayroon ding mga babasahin, tulad ng aklat sa matematika, na nangangailangan ng mahabang panahon ng paghahanda at matyagang pagsisikap upang maunawaan kahit isang pahina lamang. Ang Biblia ay may mga bahaging nabibilang sa lahat ng antas na ito, may mga bahaging madaling sundan ng sinumang mambabasa, may mga bahaging nangangailangan ng tulong, at may ilang bahaging napakahirap na kahit ang mga may karanasang iskolar ay nahihirapan ding unawain. Ito ay inaasahan. Ang isang aklat na inaangkin na galing sa Diyos, na ang pag-iisip at pananalita ay mula sa pinakasimpleng antas hanggang sa higit pa sa kakayahan ng tao, ay nararapat lamang na humingi ng seryosong pagsisikap mula sa mga nagnanais na malaman ang katotohanan nito. Mapanlin lang na isipin na ang Biblia ay kakaiba sa ibang panitikan dahil madali itong intindihin ng kusa, o na ang mabuting hangarin at pagmamahal sa Diyos ay sapat na upang mapalitan ang pangangailangang pag-aralan ito at lubos na maunawaan ang malalalim na kaisipang inilagay niya sa kasulatan para sa atin. Igalang ang iba't ibang anyo ng panitikan sa Biblia. Walang seryosong mag-aaral ng Biblia ang maaaring ipagwalang bahala ang iba't ibang uri ng panitikan nito. May 10 pangunahing uri, ang salaysay, batas, karunungan, mga awit, at hula sa lumang tipan, at ang ebanghelyo, talinghaga, kasaysayan, liham, at pahayag sa bagong tipan. Upang maunawaan at pahalagahan ang nilalaman ng Biblia, ang bawat uri ay dapat basahin ng naaayon sa katangian nito. Tingnan ang 2 halimbawa, ang mga talinghaga ay mga kwentong ibinibigay sa mga handang matuto, hindi sa mga ayaw magbigay pansin sa tila walang kabuluhang paksa, Mateo Kapitulo 13 versikulo 10 hanggang 17. Kaya't ang mga ito ay parang palaisipan na may mahalagang diwa, upang matulungan ang mambabasa na makita ang katotohanang maaaring hindi niya mapansin. Hindi nakasanayan ng kulturang kanluranin ang mga talinghaga, ngunit sa maayos na pag-aaral, ang mga talinghaga sa bagong tipan ay nagpapakita ng maraming katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Gayun din, ang mga kasabihan, bahagi ng panitikan ng karunungan sa lumang tipan, ay madalas na naglalahad ng mga pagpili sa buhay sa paraang parang palaisipan, kaya kailangan ng panahon upang maunawaan ang mga ito. Ang mga nagsisikap na alamin ang kahulugan ng isang kasabihan ay madalas itong binabasa ng paulit-ulit, at sa ganitong paraan natututuhan ang nilalaman nito habang hinahanap ang tunay na diwa. Igalang ang anyo ng kabuuan ng Biblia. Ang Biblia ay isang kalipunan ng maraming aklat, na ang bawat isa ay may sariling katangian at diwa. Ang mambabasa ay dapat kilalanin muna ang uri ng panitikan ng isang aklat, at basahin ito bilang isang natatanging akda na bahagi rin ng pangkalahatang mensahe ng buong Biblia. Ang Biblia ay magkakaugnay at nagkakaisa sa diwa, nakikinabang ang mambabasa kapag pinag-aaralan ang bawat aklat ng hiwalay at kapag tinitingnan ito bilang kabuuan. Igalang ang daloy ng kasaysayan at konteksto.
Sa isang pananaw, ang Biblia ay parang malawak na salaysay ng kasaysayan, sinasaklaw nito ang panahon mula sa pasimula ng paglikha hanggang sa katapusan ng panahon kung kailan lubos na babaguhin ang sanlibutan. Ang mga aklat ng Biblia ay laging bahagi ng malawak na larawang ito, ang kwento ng paglikha ng Diyos, ang pagbagsak nito, ang patuloy na pagtubos ng Diyos, at ang ganap na katuparan ng lahat ng pag-asa ng kanyang bayan tungo sa isang daigdig na pinamumunuan ng kabutihan ng Diyos. Iilan lamang ang ibang aklat, maging ang mga banal na kasulatan ng ibang paniniwala, na may ganitong lawak ng sakop. Igalang ang pagiging malawak ng maingat na pag-aaral. May iba't ibang paraan upang suriin ang anumang babasahin. Sa kaso ng Biblia, mainam na tingnan ito mula sa lahat ng anggulo upang lubos na maunawaan. Maaari itong hatiin sa 11 pananaw o hakbang sa pag-aaral. 1. Ang orihinal na teksto paghahanap ng tunay na mga salita upang hindi ituring na orihinal ang anumang pagkakamali sa pagsulat na maaaring napasama sa teksto. Ang mga salin at paliwanag ay nakabatay na sa ganitong pagsasaliksik. 2. Salin pag-aaral kung paano maipapahayag ng wasto sa makabagong wika ang mga kaisipang nakasulat sa orihinal na wikang Hebreo, Aramaiko, o Griego. Malaking tulong ang paghahambing ng iba't ibang salin at paliwanag. 3. Balarila pagsusuri sa kayarian ng wika ng bahaging pinag-aaralan upang maiwasan ang maling pagkaunawa. Kahit ang mga simpleng komentaryo ay madalas nagpapaliwanag nito. 4. Kahulugan ng mga salita paghahanap ng tamang kahulugan ng mga salita at parirala sa isang bahagi ng kasulatan. Nakatutulong ang mga paliwanag, komentaryo, at mga kagamitan sa pag-aaral. 5. Anyo ng panitikan pagkilala sa uri ng panitikan at mga katangiang nagpapabukod tangi sa bahaging iyon. May mga paliwanag tungkol dito sa mga aklat na gabay sa pagbabasa ng Biblia. 6. Kayarian ng teksto pagsusuri sa pagkakaayos ng mga bahagi ng talata at kung paano ito nakaaapekto sa kahulugan nito. Nakikita ito sa maingat na pagbabasa, lalo na sa tulong ng mga komentaryo. 7. Kontekstong pangkasaysayan pag-alam sa panahon at kalagayan kung kailan ibinigay ang mensahe, upang maunawaan ang tunay na layunin nito. Ipinapaliwanag ito sa mga komentaryo at gabay sa pagbabasa. 8. Kontekstong pampanitikan pag-unawa kung paano nauugnay ang bahaging iyon sa kabuuan ng aklat at sa mga bahaging nauna at kasunod nito. 9. Kontekstong pangkasulatan pagtingin sa bahaging iyon bilang bahagi ng buong Biblia, at kung paano tinutulungan ng ibang bahagi ang pagkaunawa dito. Malaking tulong ang pagbabasa ng buong Biblia at pagtingin sa mga kaugnay na talata. 10. Pagsasabuhay pagsunod ng paniniwala at kilos sa mga aral at gabay ng Biblia. Isabuhay ang iyong natututuhan. 11. Iba pang. Sanggunian pagkilala sa karunungan at pagsisikap ng ibang mga mananampalataya at iskolar na nakasulat sa mga aklat at artikulo. Maaari itong gamitin sa buong proseso, ngunit mas mainam kung susubukan mo munang bumuo ng sariling pagkaunawa, at pagkatapos ay pag-usapan ito kasama ang ibang mananampalataya. Huwag ulitin ang mga hakbang na mayroon na, at huwag gawin ito ng mag-isa. Sa pagbabasa mo ng Biblia, hanapin ang paliwanag sa anumang bahaging hindi mo lubos na nauunawaan. Gamitin ang maraming mapagkakatiwalaang sanggunian upang mas mapalalim ang iyong pag-aaral. Ang mga diksyonaryo ng Biblia ay nagbibigay ng pangkalahatang paliwanag at paglilinaw sa halos lahat ng paksang nabanggit sa kasulatan, at iniuugnay ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng Biblia at sa mga pangunahing aral. Ang mga komentaryo naman ay nagpapaliwanag sa mga talata mula sa pananaw ng mga eksperto. Ang paggamit ng gabay na aklat sa pagbabasa ay nagdaragdag pa ng tulong, nagpapakilala ito sa mga aklat at paksa, at nagbibigay ng paliwanag sa partikular na bahaging iyong pinag-aaralan. Sumulat ng mga talaan, tulad ng isang maingat na mambabasa. Kung aasa ka lamang sa iyong alaala, maaaring makalimutan mo ang mahahalagang kaisipan. Ngunit kung magtatala ka ng iyong mga obserbasyon at natutuhan, mananatili ang mga ito sa iyong mga tala. Ang pagsulat ay pumipilit din sa iyo na ayusin ng maayos ang iyong mga kaisipan. Ang alaala ay lumalabo sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga nakasulat na tala ay nagsisilbing matibay na talaan ng iyong natutuhan. Igalang ang pagkakaiba ng mga salita at ng kaisipan. Karamihan ay hindi nakikita ang pagkakaiba ng mga salita at ng kaisipang ipinapahayag, ngunit mahalaga ito upang wastong maunawaan ang Biblia. Halimbawa, sa Lucas Kapitulo 10, nang ipaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng
ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ibinigay niya ang kwento ng mabuting Samaritano. Hindi binanggit sa kwento ang mga salitang, pag-ibig, kapwa, o sarili, ngunit malinaw na ipinapakita nito ang kaisipan ng pagmamahal sa kapwa at kung paano ito isinasabuhay. Mahalagang maunawaan ang mga salitang ginamit sa teksto, ngunit mas mahalaga pa ang pagkaunawa sa kaisipan, ang tunay na diwa, kahalagahan, at mensahe ng talata o bahaging pinag-aaralan. Manalangin para sa tulong at mag-aral kasama ang ibang mga Kristiyano. Humingi ng tulong at gabay sa Diyos sa iyong pag-aaral. Bibigyan ka niya ng pagnanais, pagtitiyaga, at kakayahang makilala ang mga simpleng katotohanan at maunawaan ang mas malalalim na kaisipan. Bukod dito, basahin at pag-aralan ang Biblia kasama ang ibang mananampalataya, ito ay mahalagang bahagi ng paglago bilang isang Kristiyano. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.